Hello. Magandang magandang gabi, no? Supposed to be may rereakan ako may rereakan ako na video. Yung may sumulat na akin ka dito. Actually, nagawa ko na yun noon pa. Yung reaction video tungkol doon. Nagawa ko na yun noon pa. Kaya lang gusto ko sanang i-update. Kaya lang napapansin ko bumabalik na naman sa zero yung yung pakikipaglaban. Nandiyan na naman yung mga supporter ng alam mo yon ng nirereakan mo, no. Nagfa-flashback na naman. Pagod na kasi ako noon eh. Nag-start ako kay Norman Mangusin, 'di ba? Ganyan din ang nangyari. Sa una, walang naniniwala na si Norman Mangusin ay yung totoong pagkatao niya, no? Palagi naninira ka lang. Sunod si Don Chiyuto. Topic ko si Don Chiyuto dati. Kilala niyo si Don Chiyuto? Hindi naman tumagal yun eh, ng isang taon eh. Pero, yun yung nagpapa-double your money na dinidebunk namin dati. Na pinagmumura din ako ng mga supporter kasi naninira daw ako. Hanggang sa si Don Chiyuto tumakas na ng Pilipinas. Walang na Next naman, mga fake ghost hunters naman. 'Di ba? Sinong nakapanood yung mga fake ghost hunters na marami naniniwala din doon. Kahit obvious na fake yung video ng ibang ghost hunter. Tandaan nyo mga men, pag nagre-react ako sa isang bagay, yung paniniwala kasi, hindi ko sinasawalang bahala yan. Nirerespeto ko ang paniniwala. Ang problema, ang nire-reactan ko yung video, hindi yung paniniwala. Nagigets nyo ang ibig ko sabihin? For example, ito, no? Ako ay naniniwala na nag-e-exist ang totoong ginto. Totoo naman may ginto, di ba? Analogy po to para sa mga mahihina ang ulo. Baka mamaya sabihin, paano napunta sa ginto ang usapan? Duh! Analogy po to. Ito example, no? Ako, ikaw, naniniwala ka na may totoong ginto, di ba? Totoo naman talaga may ginto. Proven sa science na may ginto talaga. Aurum nga ang ang Latin nun, di ba? Sa table of elements. So, itong papakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, totoong ginto to. Malamang may tututol kayo. May tututol sa inyo. Di ba? Hindi naman totoong ginto yan, bungo eh. Kasi nakikita mo, yung tunog niya, hindi naman tunog metal eh. Tunog plastic. Ano ibig ko sabihin? Dahil ba sinabi nyo na hindi ginto to, sinasabi nyo ba sa akin na na walang nag-e-exist na ginto? Hindi totoong may ginto sa mundo? Hindi. Ang tinutukoy nyo lang na fake, ito. Itong hawak ko. 'Di ba? Naniniwala kayo fake. Parang dito sa mga videos na nire-react ko, no? Nagre-react ako sa mga multo videos. Sa mga psychic. Hindi ko sinasabi na hindi totoong may multo. Believer ako ng paranormal. Totoong may multo sa paningin ko, no? Naniniwala ako may multo. Naniniwala din ako na somewhere out there, meron talagang tao na may taglay na kapangyarihan na psychic. Naniniwala naman ako doon. Kaya lang, ang nirerakan ko kasi hindi yung paniniwala eh. Yung video na nakikita ko. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kapag sinabi kong fake yung multo dun sa video yung fake. Hindi ko sinasabing walang multong nag-e-exist. Kasi kadalasan, pag sinabi ko na, ito for example, no, may papakita ako sa inyong video dito.
Alam ko, agree kayo dito na peke ang multo na itong hinayupak na to. Di umano daw, may tatawid na multo sa likod niya, ha? Ito si Jasper Ghost TV. Gumagawa na naman, nabubuhay na naman yung mga fake ghost hunter sa Mindanao eh. Oh, ito yung video ni Jasper Ghost TV. May tumatawid na white lady sa likod niya. Sabi ko, peke yan. Sana po ay walang masamang mangyari sa akin. Kasi doon sa Kayo, pinag-istorya naniniwala kayong totoong white lady na kunyaring may tumatawid sa likod niya? Unang-una, yung framing pa nga lang ng video niya eh. Nag-alat siya ng space dito sa gilid niya para makita yung nadaan na peking white lady na yan. Now, kapag sinabi kong peking white lady yan, sinasabi ko ba na wala ng multo sa buong mundo? Hindi. Ito lang yung peke, yung video lang. Yun na sana maintindihan kasi kadalasan ganun ang argument eh. May sinabi akong fake na manggagamot, fake na albularyo. Sasabihin nyo sa akin, paano eka na peke ang pag-aalbularyo? Eh may nakukulam nga eka. Ako believer ako ng Bible eh. 'Di ba? At nami-mention ng witchcraft sa Bible. Ibig sabihin, totoo, pero yung pinapaandar ng albularyo na peke yun. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Hindi paniniwala ang tinitira ko, kundi yung mga gumagawa ng peke. Yun na sana maintindihan nyo. Kasi bumabalik na naman tayo dun sa nakakatamad na talaga, sobra. Sa mga nakakaalam, yung mga sumubaybay sa akin ng 6 years, mula sa laban kay Norman Mangusin, fake ghost hunters, do sa peking investment scheme ni Don Chiuto, 'di ba? Ang dami na natin na pagdaanan. Nakakatamad ng bumalik na naman sa mga mentality ng mga tao na butthurt. To ha, sandali lang, sasaksa ko lang laptop ko. Ngayon, magbabasa ako ng mga comments. Sasagutin ko yung mga hindi pabor sa akin. At yung may mga katanungan na hanap tayo. Madami ako nabasa eh. Nagagalit na naman sa akin eh. So, start tayo, Oh. Hanap ako ng dito ha. Sabi nitong isa, sobra naman sat-sat. Ito naman kabubuhan nito, man. Reaction video nga to eh. Ano gusto mong gawin ko dito? Sumayaw? Sasat-sat ka talaga dito pag reaction video. Sa sobrang inis niya, doon sa napapanood niya, ang gusto kasi nitong mga to, purihin mo yung idol nila eh. Siguro kung sasat-sat man ako, tapos puro positive ang sasabihin ko, hindi niya ako pupunahin ng ganito. Tignan mo kung gano'n mag-criticize. Ano bang alam niyo sa pagre-react ng video? Yung napapanood niyo sa sa FB, yung ganito. Yung for example, ganyan, manonood ka, tapos may picture lang dito, habang piniplay yung video, ganyan lang ang ginagawa. Yan ang reaction video sa inyo? Tandaan nyo ha, nanonood kayo sa akin, channel ko ang pinapanood nyo, sat-sat ko talaga maririnig nyo dito. Kung gusto nyo walang sat-sat, pumunta kayo doon sa channel ni Sir J. Costura, walang sat-sat doon, buong-buo mong mapapanood yung video. Kaya nga reaction video eh. Diba? Ito next, si ma'am naman. Ito, medyo naman to, tropa naman ito si ma'am. Sabi ni ma'am, I am always watching your vlog, Sir Bungo. Pero honestly, nagpa-reading ako sa kanya last November 2019.
nung umuwi ako ng Pinas. Andito sa cellphone ko ang recording. Lahat ng reading niya sa akin totoo. Ang FB ko, pwede niya ma-search, pero hindi niya makikita ang mga uploads ko dahil naka-private ang FB ko. Nagbayad ako ng 2.5 pesos noon, sabi ni ma'am, no? Yung FB kasi, ma'am, na sinasabi ko dito sa video, na tinitingnan niya yung FB, isang way lang yon ng cold reading. Hindi naman lahat ganun ang ginagawa niya eh. Maraming way ng cold reading. Maaaring sa iba, binigyan ko lang kayo ng sample, para magkaroon kayo ng idea kung paano niya nalalaman yung mga information. At ang cold reading po, pag kino-cold reading ka, hindi mo alam na kino-cold reading ka. Kaya kung tatanungin mo man ako kung paano nalaman yung mga information sa'yo, ni Sir J. Costura, maaring hindi mo maramdaman yon na ganun yung ginawa sa'yo. Na kinold reading ka. Dahil yun ang purpose ng cold reading eh. Hindi mo malaman na dahil maa-amaze ka doon pagka tumama siya. Pero ito yung mali, ma'am eh. 'Di ba ang sabi mo dito, lahat ng readings niya sa akin totoo. Meaning, lahat ng sinasabi ni Sir J. Costura sa'yo totoo. Tumatama. 'Di ba? Dahil alam mo na yung bagay, hindi ka ba nagtataka? Nagbayad ka ng 2.5 para lang sabihin sa'yo yung mga bagay na alam mo na. Nakatulong ba sa'yo yon? Or nakatulong lang sa'yo yon dahil na-amaze ka? Doon sa nangyari. Kung na-amaze ka lang, magic show lang yung ginawa nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na sana pinapakinggan nyo na maigi yung video ko. Maraming uri kasi ng cold reading. Example lang yung paghingi ng FB. For example, paano ba nangyayari ang cold reading? Uulitin ko ha. Paulit-ulit kong ine-explain sa inyo kung paano ang cold reading eh. Parang tila yata hindi nyo nakukuha. Ang cold reading po ay ang pagkuha ng information sa inyo na hindi nyo alam. Na nakukunan kayo ng information. For example, ganito, bibigyan kita ng example. Ako huhulaan kita. Wala ako psychic powers, ha? Sasabihin ko sa'yo, nakikita ko dito, minsan, nagkaroon kayo ng misunderstanding ng asawa mo. Nagtaka ka ngayon sa akin. Paano mo nalaman na may asawa na ako? Hindi ko naman sinasabi sa'yo yon. Cold reading kasi yon. Paano ka kinold read? Nakita kasi yung daliri mo, may wedding ring ka. Hindi dahil tiningnan yung FB mo, yung pagtingin kasi sa FB, isa lang sa sample ng cold reading yon. Inuulit ko ha, ang cold reading, paraan yan para makakuha ng information sa'yo nang hindi mo alam. Ginagawa yan lahat ng mga tao na madiskarte. Hindi lang manghuhula ang gumagawa niyan. Pwedeng makatulong sa'yo ang cold reading. For example, ganito, nagbebenta ka ng nagbebenta ka ng sa isang department store. Nagbebenta ka. Nakikita mo yung customer, nagbabrowse siya ng damit ng bata. 'Di ba? Nagbabrowse siya ng damit ng bata. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may anak na yung namimili. 'Di ba? Ibig sabihin, may anak siya or may pamangkin siya, may bata na bibilhan. Ganun gumagana ang cold reading. Kahit hindi mo siya tanungin, alam mo na yun eh. Ngayon, anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo doon nung nalaman mo na may nagbebenta bumibili siya ng damit ng bata? Anong gagawin mo doon?
Dahil namimili siya ng damit ng bata, ituturo mo sa kanya, doon po may mga nakasale na sapatos din. Ay talaga? Tamang-tama. Kasi yung anak ko kasi magpapasok ka na. Paano mo nalaman na kailangan ko nun? Ang binibili niya kasi uniforme na pampasok eh. 'Di ba? Siyempre iisipin mo, kailangan din ng bagong sapatos nun. Ituturo mo yung mga sineseminar din sa mga yung cold reading. Sineseminar din yan sa trabaho namin as retail. Hindi lang sa panghuhula nangyayari yan. Yun ang gusto ko maunawaan nyo. Hindi lang, kasi nagbigay lang kasi ako ng example ng FB. FB na agad ang kinapitan nyo. Hindi, naka-private naman ng FB ko. Para doon lang ba nangyayari ang cold reading? Hindi ba dahil katulad nung sinabi ko, may wedding ring ka, nalaman na may asawa ka, the way kang magsalita, pwede ring makakuha ng information sa'yo. 'Di ba? Alam mo, narinig mo, no? Narinig ni Jay Costura. Ang trabaho mo ay, ito ganito, no? Sasabihin sa'yo ni Jay Costura, alam mo, magastos ka sa pera eh. Parang hindi mo nakukuha yung goal mo na makapag-ipon. 'Di ba? Parang ganun. Kasi napapansin nyo, lagi reading niya, parang ganun eh. Para safe yung hula eh. Parang yun na nakikita ko, masyado kang sa pera. Hindi maano sa pera. Paano niya nalaman na ganun? Kasi nakikita niya, branded lahat ng suot mo, naka-latest na iPhone ka, 'di ba? Tapos narinig niya pa ang trabaho mo ay call center agent. Kadalasan ganyan ang mga call center agent. Narinig pa na wala ka pang asawa. Kaya nakapag-conclude siya na magastos ka sa pera at hindi ka marunong mag-budget ng pera mo. Nagigets si ibig ko sabihin? Ganun gumagana ang cold reading. Huwag kayong magfo-focus dun sa mga example na binibigay nyo. Yung example na binigay ko, example lang yon sa specific na bagay. Nakukuha nyo? Ito sa kaso ni ma'am na naka-private, granting naka-private yung FB mo, ma'am. Hindi ka ba tinanong-tanong yan habang nanghuhula yan? Taga saan ka? Wala bang tanong sa yan? Ilang taon ka na? Paano ka i-cold read pag nalaman kung taga saan ka? At taga po ako? Taga Tondo, Manila po ako. Ibig sabihin, nasa syudad ka nun. Alam mo kung saan ka nanggaling? Parang, ang nung pinanggalingan mo, parang ang gulo-gulo ng culture. Alam na taga-Tondo ka eh. Nalaman niya eh. Siyempre, sabi mo, ilang taong ka na? 17 years old po. Siyempre, ang gustong marinig na hula ng mga yan tungkol sa love life. Mga ganyang edad. 17, early 20s. Diba? Pag late 20s to mid 30s, pwedeng career ang ihula sa'yo. At ang ihula sa'yo mga generic. Mga Barnum statement. Ano yung tinatawag na Barnum statement? Yun yung mga generic na, alam mo, may parating na opportunity sa'yo. Lahat naman tayo, ganun eh. Meron kang pinapangarap na isang bagay eh. Nakikita ko dito sa baraha. At nakikita ko din dito sa baraha, mahal na mahal mo ang magulang mo. Lahat naman tayo ganun eh. Yun ang tinatawag na Barnum statement, na yung isang salita ay applicable sa lahat. Feeling mo lang personal sa'yo. Isang example ng Barnum statement, horoscope. Just imagine ilan ang Gemini sa buong mundo. Ilan ang Capricorn sa buong mundo. Tapos pare-parehas ang kapalaran nyo. Lahat ng Gemini nakaka-relate dun sa nakasulat sa Gemini. Kasi nga, generic yung statement doon. Barnum statement ang tawag doon. Ito ma'am,
Maaring nakalock yung FB mo doon, sa ibang paraan ka na cold reading nito. Doon pa nga lang nagbayad ka ng 2.5. Di ba sinabi ko kanina, nagbayad ka ng 2.5 para lang sabihin sa'yo yung mga bagay na alam mo na. Ay nakikita, kahit pa sabihin mo specific eh. Wala siyang way para malaman niya yun. Paano niya nalaman na may anak ako na may anak ako sa labas? Eh walang nakakaalam noon. O granting no, power niya yon. May power siya. Nalaman niya na may anak ka sa labas. For example lang to mama, baka mami magalit ka sa akin eh. Nalaman niya na may anak, napaka-private noon, di ba? Nalaman niya ngayon na may anak ka sa labas. Na-amaze ka, o ano na itulong sa'yo noon? Wala. Alam mo na yung bagay na yun eh. Ano bang sense nun? Na magic show ka lang. Bumilib ka lang sa kanya. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Next. Doon sa isang video. Dito sa ghost hunting, no? Ito. Sabing gano'n ni Ma'am Aqua Marine. Sabi gano'n dito. Naniniwala ako kay Miss J Costura as per my experience. Di ako makapost sa FB, pero nalaman ni Miss J yung mga bagay na ako lang ang nakakaalam sa reading niya sa akin. See? Nalalaman niya yung mga bagay na alam mo na sinasabi sa'yo. Useless! Yan ba ang gusto niyo mangyari? Malaman niyo yung mga bagay na alam niyo na? Manood na lang sana kayo ng magic show eh. At least yun, ma-amaze pa kayo eh. Magic show ito, min eh. Di ba ganyan din ang ginagawa nung mga contestant sa Pilipinas Got Talent? Papipiliin ka lang ng baraha na ikaw nakakaalam din, huhulaan yung baraha. Yun nga, hindi ko rin madebunk kung paano ginagawa yun eh. Pero alam ko, entertainment yun. Alam ko, trick yun. Kung malaman niya man, yung mga bagay na alam mo na, paano naging nakatulong sa'yo yun? Hindi ba dapat ang malalaman mo yung mangyayari sa hinaharap? Hindi yung mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam? Ito sinasabi ko sa inyo eh, nag-example lang ako doon sa FB post. Yun na agad ang kinapitan nyo, maraming uri ng cold reading. Halimbawa, papasok ka sa isang bahay, sasabihin mo doon, navivision ko merong nakatira dito na engineer. Magtataka yung mga paano mo nalaman? May nakita ka naka-display na diploma ng graduate ng civil engineer. Malamang meron doon. Or may nakikita ako dito, isang nurse nakatira dito sa bahay na to. Nakita niya, maraming uri. Pwedeng ang nangyari, hindi ko sinasabing ganito ang mangyari sa'yo ha. Pwedeng ang nangyari, may nakausap si J Costura na kaibigan mo. Pwedeng ang nangyari, nakausap mo yung admin niya na ikwento mo. Or habang hinuhulaan ka niya, kino-cold reading ka niya. For example, nagkikwento ka, o nga, Miss J, pagod na pagod ako sa trabaho ko kasi ang daming pasyente. At aligaga ako. Napagalitan pa ako ni Doc kanina. Hindi mo sinasabi ko ano yung profession mo. Pero pwede niyang sabihin, nakikita ko dito, I don't know, pero parang ang trabaho mo, nurse. Kasi the way ka magsalita nahuhuli ka niya eh. Nagigets mo? Maraming uri ng cold reading.
Ito ha, sinasabi ko sa'yo, kung totoo yan, yung mga pinahula sa kanya, yung pinahula sa Tulfo, nakita na dapat. Yung pinahula sa kanya si Joros Flores sa Aklan, nakita na dapat. Yung mga sabungero na dapat nakita na. Alam mo ba nung hinulaan niya yung sabungero? 4 years ago na nawawala. May reaction video ako noon eh. 4 years ago nang nawawala, sinabi niya nasa kidnapper pa rin daw. Hanggang sa dumating na yung time na lumabas na yung issue kay Atong ang sabi sa report, nung nakidnap na yung sabungero, sa kanila pinapatay. Ibig sabihin, the moment na kinidnap ka, papatayin ka na rin. Just imagine, 4 years na nawawala, buhay pa rin daw. Hawak pa rin daw ng mga kidnapper. Ano yun? Bubuhayin ng kidnapper ng 4 na taon yun? Yung isang nireakan ko, nawawala na mangingisda. Kinuha daw ng pirata. Tapos tinanong niya, higit 2 years nang nawawala. Ano yung bubuhayin ng mga piratang kumidnap ng 2 years? Papakainin nila ng 2 years yon? Nang walang dinidemand sa pamilya? Abay, huwag naman tayo maging tanga. Kung totoo yan, ang daming pwedeng na itulong yan. Sa totoo lang, ngayon sa krisis natin ngayon, sa flood control, baka makapagbigay ng detalye yan na ikakakrak ng kaso. Yung si Jovelyn Galieno, yung nawawala sa Palawan, ang sabi niya buhay. Lumabas sa investigasyon, patay na pala. Dahil nung kinidnap siya ng mga pinsan niya, pinatay na rin. Agad. Granting. Ito ha, ilan ang pinahanap dyan? Sa 100 pinahanap dyan, ilan ang nahanap? Huwag niyo sabihin, huwag niyo i-credit dyan yung nawawalang runaway bride. Kasi ang sabi niya doon sa runaway bride, parang may nakikita akong Pangasinan to Baguio. Yun ang sabi niya. Nung tumama nakita sa Pangasinan, nagdiwang kayo, mga fans ni Jay Costura. Nakalimutan nyo na yung Baguio. Nakalimutan nyo na yung may babaeng tumulong. Sinabi niya yun habang hinuhulaan niya yung runaway bride dati, di ba? May nakikita ako, may tumulong ditong babae. O sige, pag walang sinabi siyang ganon, i-delete ko yung channel ko. Di ba may tumutulong daw na babae? Yung pala nakita palaboy sa Pangasinan. Ang nakatulong pa, rider pa na lalaki. O paano yun? Nag-a-apple pick kayo eh. Kung ano yung tumama, yun yung matatandaan nyo. Yung hindi, makakalimutan nyo na. O asa na yung pinredict niya na may isisilang na may krus sa sa noo na bata. Hindi nyo na matatandaan yun kasi hindi nangyari. Siya daw yung nakahula ng COVID. Ano ang nilagay niya sa hula? Anong nilagay niya sa hula sa COVID? Sakit na dala ng hangin. Hindi naman specific eh. COVID lang ba ang sakit na dala ng hangin? Ang daming airborne na disease. Yun ang sakit nyo. Pare-parehas kayo manghuhula na si Rudy Baldwin, pati iyan. Nininitpick nyo nininitpick nyo yung hula. Yung mga hindi tumama, kalilimutan nyo na. Yung tumama na malapit, hindi nga actually tumama eh. Malapit lang dun sa katulad nung Pangasinan to Baguio eh. Nagdiwang na kayo eh. Pero yung sinabi na may tumutulong daw na babae, asa na yon? Wala.
O, kita mo ha? Yes, possible naman si Jay nag-cold reading, pero we can't deny the fact na may kakayahan talaga siya. Sadyang content creator din siya, need niya ng mga bagay na for viral. Kita mo kung paano magtanggol tong mga fans ni Jay Costura. Tanggap nilang nag-cold read, pero we can't deny the fact daw na may kakayahan talaga siya. Bakit ka magko-cold read kung may kakayahan ka naman? Madali na para sa'yo yon kung may kakayahan ka na. Hindi mo na kailangan mag-cold reading. Pwede mo naman daanan, mas magva-viral siya kung 100% accurate yung sasabihin niya. Hindi ko nakikita yung stupidong logic nito. Sorry to, Sultan Kim ha. Napaka-stupido nito. Tanggap mo na nag-cold read siya, pero hindi daw natin madidinay na may kakayahan daw talaga siya. Kung may kakayahan siya, hindi siya magko-cold read. What kind of stupidity is this? Napa-English pa ako tuloy sa'yo. Anong ka-stupiduhan to, ma'am? Or sir? E di, ang ginawa niya, yung kakayahan niya na lang sanang pinagkakitaan niya, no? Bilang content creator, bakit kailangan niya pa mag-cold reading? Kayo naman. Ay, Diyos ko. Sabi nito, pagkaalam ko din sa mga ganyan, kasi pag nagagamit ng ability sa pera, humihina na din energy kasi dapat meron ka man ganyan kakayahan. Dapat libre mo lang yung gagawin. Eh di sana hindi siya nagpabayad. Di ba? Hindi, ito sabi, sa mga napapanood kong paranormal, ang psychic, walang gamit o gadget na dala. Pwede naman. Pwede naman to. No, pwede naman to. Pero, isa na yun, sabi niya dito, sa napapanood kong paranormal, ang psychic, walang gamit o gadget na dala. Pwede naman ito, as long as na yung gadget ang magko-confirm doon sa sinasabi ng psychic. Hindi dito aasa ang psychic. For example, ito nangyari sa amin ni Sir Ed to. I don't know kung bias lang ako, pero documented naman ito. Pwede nyo makita sa playlist ng video ko yung paghaharap namin dalawa ni Sir Ed Kaluwag. Ang sinabi ni Sir Ed kasi, meron kasi yung kabarkada namin na namayapa pa, may ginawa kasi siyang gadget na bell. No? Sabi ni Sir Ed, banda doon may nakaupo. Lahat kami skeptic eh. Isip-isip ko nun, ano naman tong kabulshitan ni Sir Ed Kaluwag na may doon. Nung nilagay yung bell doon, tumunog. Documented yun. Pwede nyo panoorin. Hindi ako na nga magpa-flash dito. Kasi baka mamaya sabihin nyo naman, nag-iimbento ako ng istorya eh. Marami to, hindi lang yan. Actually, may mga hindi pa nga ako naisama sa sa video na to eh. Panoorin nyo to ha. Kasi nung una, wait lang. Paano makakaano doon sa playlist? Ito yung pagharap namin dalawa ni Sir Ed. Bibigyan kita ng example ha. Na kasi ang gadget kasi nakakatulong yan para ma-verify kung totoo yung claim. Dapat yung psychic ang nauuna. Sasabihin ng psychic, parang dito banda rito may na-detect akong entity. Lalagay ka ng EMF reader, papalo nga. 'Di ba? Hindi mo naman pipredict kung saan papalo yung electromagnetic field eh. Ito, bibigyan kita ng example dito ha. Ito.
Yung paborito ko to eh. Itong sa Bitbit Bridge na to eh. Ipapanood ko sa inyo. Yung dowsing rod, ito kasi, nung time na to, nagtututuro si Sir Ed dun sa isang spot. No, alam naman natin to si Sir Ed, lagi na de-debunk ng KMJS. So, hindi may iwasan na maging skeptic tayo sa kanya. So, panoorin nyo muna to ha, hindi muna ako dadaldal. Itong pag-uusapan nating video na to. Dito sa tagpong ito, mga kababayan ko, ikikwento ko lamang, habang nasa cottage kami dyan, kumakain kasi kami dyan eh. Ito si Sir Ed, turo ng turo doon sa puno na yon na may entity daw na nakatayo doon. Yan o yung puno na tinuturo niya na yan. Now, as a skeptic no, to be honest, I'm so sorry Sir Ed, nabubulshitan ako doon. Para bang feeling ko lang, sinasabi lang ni Sir Ed yun para maging impressive siya sa harap namin. Now, ngayon, magde-demo si Sir Ed. Okay. Para maging consistent tayo. Hindi pa ako. So, gamit niya dito yung dowsing rod na di umano tinuturo daw yung elemento. Which is, nabubulshitan pa rin ako. Kaya, kinumpronta ko uli si Sir Ed. Dapat lalagpas sana yan kung Kasi ang duda ko dyan sa dowsing rod na yan, minamanipulate lang kung saan niya gustong ituro. Sige nga sir, yung kamay, para makita nila na. Kasi ang unang theory ko dyan, may micro movement yung kamay. yan, ayun yung sinasabi mong tingnan natin yung micro movement. Saan? Parang medyo napipikon sa akin si Sir Ed eh. Ito yung side na hindi nyo nakikita pag magkasama kaming dalawa. Lahat yan tinatanong ko talaga. Ang feeling nyo lang kasi, nagiging bias ako. Well, bias talaga ako dahil kaibigan ko eh. Pero for the sake of truth kasi, lahat yan, kailangan alamin ko lahat. Para kahit papaano, no, objective ko na maipapakita sa inyo na walang daya. Ipuntahan ko muna sir, hindi muna natin Sige. At dahil nafe-feel pa rin ni Sir Ed na hindi pa rin ako convinced dun sa ginagawa niya, determinado pa rin talaga siya na matutunan ko yung ganyang bagay. 'Di ba? Ito ang isa sa ina-admire ko kay Sir Ed, may pasensya siya sa mga taong katulad ko. Kahit na ganon, talagang pinagtiyagaan niya pa rin ako lecturean dun sa mga bagay na hindi ko rin alam. yung egregor. Saan? Yung nakita dyan, tatlo kayo nakakita, tatlo na kayo nag-iisip na meron dyan. Bukas pagdaan nyo, dyan ulit kayo titingin. So yung energy ng takot ninyo, isasak in yan. Up to the point na makapreate. Contributing factor din yung takot. Yes. Bakit? Nagre-release ka ba ng energy din na? Nag-release ka ng energy kasi na- yung emotions mo negative. Okay. So isasak in yun. So at to the point, makaka-create na talaga ng buo image. Dahil may psychological factor na rin yan eh, no? Kasi tatlo kayo, kukwento nyo, 5 kayo, 10 kayo. Okay? Ini-spread mo na yung So habang dumadami yung dumadaan. At ito na, nilabas na namin ang aming secret weapon kay Sir Ed. Ito yung tinatawag na dead bell. Ito yung ni-reverse engineer ni Sir Lance na gadget na pang-detect ng multo. So, para i-explain yung ganyang bagay, si Sir Lance muna mag-i-explain kung ano ba yung dead bell na yan. Isa po akong paranormal researcher and enthusiast po tayo ng mga anything about the occult. So gusto ko pong introduce sa inyo yung ginawa kong or reverse engineer natin na item or paranormal investigation tool na inspired ng dead bell na ginawa ng company sa US ng pangalan ay Ghost Stop. So ito, siya, reverse engineer natin yung dead bell and nilagyan natin ng improvements. So paano pa nag-work yung dead bell? So in layman's term, ang ginagawa niya kasi pag merong parang, di ba yung mga tao may electric charge tayo. So parang REM pad yun eh. Pag merong lumapit dito na may electric charge, tutunog yung bell. So, sampling ko muna. Tingnan nyo, pag lapit ko yung bakal, wala nangyayari. Pero, pag yung kamay ko nilapit ko, nadedetect na yung kuryente sa katawan ko. So, anong significance nun sa
paranormal investigation. Pininiwalaan nila na yung mga spirits or entities, ano siya, parang ano siya, nagmamanifest siya in a form of energy. Kaya nga gumagamit tayo ng mga electromagnetic field reader. So ito, pag ano siya, nakadetect siya ng something na may kuryente nga, no? Or yung electromagnetic field, tutunog siya. So, anong ginawa kong difference, anong ginawa kong improvements versus dun sa dead bell na ginawa ng Ghost Stop. So, si Ghost Stop, wala siyang LED na ilaw. So, kunwari nag-ghost hunting ka or nag-investigate ka, pwede yung katabi ko, kung may dala siyang ganitong bell, pwede nang patunogin nilang ng ganun. So, hindi mo maano yun, parang hindi mo mapaprove na yung gadget yung tumunog. So, pwedeng dayain. So, para mawala yung doubt na pinindot siya manually, nilagyan natin siya ng ilaw. So, pag ito, trigger mo ganun, tapos umilaw muna siya bago tumunog. Tapos, ang ginawa ko, kasi kung natatandaan niyo yung REM pad, ano yun para siyang may dome. Tapos pag lumapit ka, tutunog yun. Pag nando ka within range dun sa niya, sa antenna niya. Ginawa ko, mas pinahirapan ko yung dito sa sa dead bell. Mas mahirap pa siyang i-trigger versus dun sa sa gawa sa US. Kaya mas mahirap pa. Pwede ko siyang gawing paikot, pero so lang, sobrang lapit lang. At least mga 2 inches lang siya. Tumunog ko. Kailangan malapit. So kaklaruhin lang natin hindi siya katulad ng music box na gumagamit ng motion detector. Kasi dinemo ni Sir Lance, yung baston niya hindi naman natitrigger. Kailangan ma-disrupt mo yung EMF na binubuga ng device para matrigger siya. So kahit sanga pa yan na gumagalaw-galaw sa harap ng bell or hinangin, hindi talaga matitrigger yan. So balik tayo dito sa field. Nilabas ngayon ni Sir Lance yung bell na yan. At dyan mapapatunayan kung totoo ang claim ni Sir Ed. Didemo yung dead bell. Uy, very good. Diba? Impressive, diba? Yan ang ibig ko sabihin. Kahit na psychic yung gagamit, dapat may tamang procedure. Dapat yung gadget ang magfa-follow sa psychic, hindi yung psychic ang magfa-follow sa gadget. Katulad ng ginawa ni Sir Jay Costura dito sa reaction video ko na to. Naunang sumagot yung yung app ng cellphone niya, sa kanya hinabol yung tanong. Sabi nung app, 16. Sabay sabi ni Sir Jay Costura, ilang taon ka na? Yun ang sinasabi. Di ba, men? Yun kaya hindi hindrance yung paggamit ng gadget Bagkus ito yung nagpo-prove do sa claim ng psychic. 'Di ba? Sabi gano'n ni Eva Santos, "Good evening po, Sir B. Gusto ko sana mag-comment pero wag na lang. Next time na lang. Siguro na-hurt din ito." Sabi gano'n, "Kupal ka, kulab niya si Master Gala dyan, manahimik." Parehas na peke din yan Peke din yan. I-forward ko nga dito yung umamin si Master Gala na peke Ano naman yung kung kakulab ni Master Gala yan? Gumagawa din naman peke si Master Gala. Tamo ha? Hindi ako nagbibintang ha? Akala nyo, i-forward ko sa kanya yung yung video ni Master Gala na umamin. Daming tanga,
Oh, ayan. Ayan, Master Gala mo umamin na nameke ng video. Mga ano talaga, no? Mga, ewan ko, mga tao sa mundo, ano eh. Paano ba ano to? Yan, oh. Tapos ito na naman, oh, another same argument na naman. Bakit po tinatakpan nyo ang mukha nyo? Ano ngayon kung takpan ko ang mukha ko? Bawal? Bawal ba? Hindi naman po. Wala naman akong sinabing bawal. Curious lang bakit nagtatakip ka pa. Gusto ko eh. Hindi pala bawal eh. Gusto ko. Masama. Mas masama yung nagpapanggap. Nagpapanggap. Ay, Diyos ko. So, yun lang, no? Ngayon, bahala kayo, no? Final message ko, huwag kayo maniniwala sa akin. Maniwala kayo kay Master Gala. Ay, Master Gala, kay Jay Costura. Ako na yung nagsasabi. Ha? Ako na yung nagsasabi, maniwala kayo kay Jay Costura, wag sa akin. So, tapos ang usapan natin, hindi na ako magko-content kay Jay Costura. Bahala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.